Okay. So, wait lang guys. Okay. So, I think na-discuss na sa inyo ni Sir Jude at Sir Michael yung about sa structured cabling o yung mga iba't ibang cable na ginagamit natin sa networking and then server management. Meron bang nakakatanda pa? Meron pa. Okay. So, pag sinabi kasi natin structured cabling, okay, ibig sabihin nun is organized. Organized cable management. Okay? So, pag sinabi natin organized cable management, syempre dapat meron yan mga labels. Okay? So, pag sinabi natin labels, end-to-end, kasi dalawa yung kable na ginagamit natin dito sa server management at sa networking. Tama? Ang ginagamit natin sa cabling is dalawang klase lang. Tama? And then meron tayong tatlong klase ng UTP, which is yung tatlong klase na yon is meron tayong three kinds. Okay? Three kinds of UTP. Okay? Meron tayong Cat5, Cat5E, and then Cat6. Tama? Tanda pa ba? Tanda pa ba? Tanda pa? Hindi na. Tanda pa ba? Ay, meron ba? Andito ba ba ako? Narinig ko ba? May sounds pa ba ako, guys? Meron pa ba? Meron pa? May sounds ba? Hindi po, sir. Meron. Akala ko wala na ako eh. Okay? So, tanda to, yung three kinds of UTP, I think na-discuss na sa kanila, na-discuss na nila to sa inyo, no? Okay? Kasi itong network topologies, wala to dun sa module eh. Okay? So, hindi muna tayo papasok dun sa modules kasi after ng IP addressing, isirekta na ng server management. Ang problem, wala naman kayo dito. So, paano ko kayo tuturuan kung paano mag-install? Paano mag-install, paano maglagay ng roles dun sa server. Di ba? Okay? Hindi naman kayo pwedeng manood ng video habang nagtitake ng exam. Okay? So, ang dala nyo lang doon is ballpen tsaka sarili nyo. And then yung mga flash drives na gagamitin nyo pang format. Okay? So, I'm not sure kung kailan pa magkakaroon ng limited, no? Para at least ma-training ko kayo dito. Okay? Anyway, bago tayo pumunta dun sa server management, dito muna tayo sa networking. Okay? So, balik tayo dito sa topic natin. No? Okay? So, meron tayo tatlong kind ng UTP. Meron tayong Cat5, Cat5E, and then Cat6. Yung Cat5, ito yung binibigay ng PLDT kung meron kayong PLDT sa bahay. Yung malambot na UTP cable or na straight through cable. Alam nyo ba yun? Meron ba nakakita na nun? Yung malambot na kulay dilaw? Meron ba? Opo, sir. Yun, Cat5 po yun. Okay? And then yung sinample sa inyo, I'm not sure kung sinample ni Sir Michael, is yung kulay blue, yung merong plastic sa gitna, yun yung Cat5E. Okay? And, hindi, Cat6 yun. Cat5E is yung may tela sa gitna. Yung parang sinulid. Okay? And then Cat5 is yung wala pong divider dun sa gitna. Yung pinakamalambot po. Okay? And then, meron tayong two. Okay? Meron tayong dalawang. Okay? Two types na lang. Two types. Okay? And three kinds of cable pala ito, UTP cable. Okay? And then meron tayong two types of cabling na ginagamit sa pag-connect ng mga devices natin. Meron tayong straight through. Tanda pa ba ito? Opo. Okay. So, dalawa lang naman yan actually. And then, meron tayong crossover cable. Okay? So, pag gumawa ka kasi ng straight through cable,
end-to-end, kailangan parehas ng color coding. For example, straight through yung gagawin mo. Okay? So pag straight through yan, papunta dito, straight through din. Okay? Dapat yung color scheme mo is parehas. Okay? So dapat parehas yung T568A or T568A din kung kabila. Okay? Straight through yan. Kasi paano pag magkaiba? Okay? So pag magkaiba yung color scheme mo or color coding mo, ibig sabihin magiging crossover yon. Okay? So for example, straight to. Okay? And then dito sa kabila is ibang color scheme. Okay? Magiging crossover yan. Okay? Kasi ang ilalagay mo dito color scheme is T568A and then ito is yung T568B mo. Okay? Automatic crossover na yung magiging labas na ito. Okay? Ito, T568A, then T568A parehas, automatic straight through yung magagawa mo. Okay? Kasi paano naman pag T568B parehas end-to-end? Automatic straight through pa rin yun. Okay? As long as parehas sila ng color scheme. Naintindihan? Naintindihan na ba to? Naturo na sa inyo to, di ba? Last time? Na ba? Na ba? Naturo na to? Okay? So, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Bakit natin kailangan malaman yung structured cabling? Okay? So, sa structured cabling kasi, pag sinabi natin structured, organize yung cable management. Ibig sabihin, naka-line up yan lahat. Okay? Malinis tingnan, wala kang duming makikita. Unlike, di ba, nung pumunta ka dito sa Lyceum, madami ka nakikita ng kable dun sa daan. Tama? May mga nakapansin ba? Yung mga kulay blue na nakasabit sa dingding, meron ba nakapansin? Hindi? Wala ba kayo nakita ng gano'n? Wala ba nung dumaan kayo sa hallway? Meron? Wala. Actually, dito sa may hallway, ang daming gano'n. Yung mga kulay blue, cat 6 yon. And then, yung mga kable na yon is mga internet yon. Okay? So, hindi sila organized. Okay? Hindi sila structured. Kasi kung naka-structured yon, itatago mo yun sa ceiling. Di ba? Para hindi siya matapakan o hindi siya pwedeng hindi siya maputol just in case na kagatin ng daga or madaanan ng tao. Okay? And then, pag sinabi natin organized cable management, meron siyang labels. Okay? So, paano labels, sir? For example, dito sa Lyceum, sobrang daming PC. Okay? Paano pag nagkaroon ng problem? Di ba? So, hindi mo pwede siyang i-troubleshoot directed dun sa doon lang sa IP address. So kailangan alam mo kung kaninong PC yun mapupunta. Okay? So pag sinabi natin labels, for example, yung kada cable mo doon sa loob ng server room is kailangan may pangalan kung kaninong PC yun. Okay? So for example, lipat ako. Okay? For example, meron ako ditong network infra. So nandito yung router ko. Okay? So, yeah. And then, nandito yung switch ko. Okay? And then, nandito yung mga computers ko. So, kita naman siguro yung drawing ko, no? Kita ba? Opo, sir. Okay, so medyo pangit ngayon eh. So, yeah. Okay? So, ito yung mga straight through cable mo, no? Okay? Straight through yan. Straight through. And then straight through cable yan. Okay? So, ano yung ginagamit natin cable, router to switch? Ano ginagamit natin? Anong cable to? Anong cable? Router to switch. Anong cable? Router to switch. Uy, tayo dito Router to switch, anong cable ang ginagamit mo? Di ba pag straight through, ganyan. Crossover, sir. Teka lang ha. Okay? Pag straight through, magkaibang device. Di ba? So, kung router yan, papunta sa switch, straight through yan. Switch papunta sa computer, straight through yan. Switch papunta sa PC, automatic, straight through yan. Okay? So, pag crossover naman, parehas device. Okay? So, pag crossover, yung gagamitin mo ng cable, router to router,
Okay? So, pangit ang sulat ko. Okay? Router to router, ang gagamitin mong cable is crossover. So, dotted yan. Ganyan. Okay? Switch to switch, ang gagamitin mong cable is crossover kasi same sila ng device. Okay? So, pag magkaiba yung device na gagamitin mo, okay, or paglalagyan mo ng kable, automatic straight through yung gagamitin mo. Okay? Pag same device, ang gagamitin mo is crossover cable. Eh sir, paano naman pag PC to PC? Anong gagamitin natin? Anong gagamitin natin? Anong gagamitin? Crossover. Tama ba? Crossover ba? Crossover ba? PC to PC? Tama ba? So kung PC to PC yan, okay, crossover yung gagamitin mong cable. Okay? So I think isa lang naman yung, di ba? Isa lang naman yung sinasalpakan mo ng internet sa PC, di ba? Okay? So crossover yung gagamitin mo dyan. Hindi ka na pwede maglagay pa ng straight through dyan, ha? Okay? Kasi isa lang yung port niyan. So, pag same device, crossover. Pag magkaiba ng device, straight through cable yung gagamitin mo. Naintindihan? Naintindihan po ba? Opo, sir. Okay? So, anong difference, no? So, sabi mo, sabi natin, na-discuss na, no? Ang difference kasi na paggamit ng straight through, okay, crossover, no? Okay? Pag gumamit ka kasi ng straight through, dadami yung connection mo. Okay? And then, actually, same process lang din dito sa crossover. So, for example, kasi ang gusto mo mangyari dito, router to router, is gusto mo nasa isa silang network address. Okay? It's either gumamit ka na switch para makapagbigay ka ng maraming IP doon sa mga computer. Okay? Pero kung ang gusto mo naman kasi is magamit yung isang network address na itong pinaka main mo, for example. So for example, ito yung main router mo. Okay? And then, ang router kasi natin is merong 4 na port. Tama ba? 4 na LAN port yan. Tama ba? 4 na LAN port, meron yan. Meron yan 4 na LAN port. And then, meron yang isang, walang dyan. Okay? And then, meron yan isang 1 port. Tama? Okay? So kung gusto mo ng maraming connection, syempre, gagamit ka ng switch. Okay? Pero kung gusto mo kasi is naka-wireless yan, okay? For example, lilipat ka ng ibang lugar, as long as connected sila, ha, through LAN, ha, para malagay mo pa rin yung same network address nila. Okay? So for example, yung main mo is yung ICU. Okay? And then gusto ko maglagay ng another router doon, pero nako-control ko dito sa main. Okay? Dito sa main router. Gagamit ako ng another router doon. And then ang gagamitin kong cable is crossover cable. Okay? So ito na yung magiging backup router mo. Okay? Ito na yung connection mo doon sa St. Peregrine, for example. Okay? And then ang magbibigay pa rin ng address niyan or IP address is manggagaling pa rin dito sa router na to, dito sa main router mo. So anong gagawin? Okay? Kumbaga, nilalakihan mo lang. Okay? Nilalakihan mo lang yung connection mo using itong router device mo. Okay? So once kasi gumamit ka ng router to router, automatic syempre, pwede ka connect dun sa mga Wi-Fi. Di ba? Hindi kasi yung possible pag switch yung gagamitin mo. Okay? So pag switch kasi yung ginamit mo, syempre, lahat yan naka-kable. Di ba? And then pag router naman, meron kang 4 na LAN port dyan, magdagdag ng iba't ibang router, pwede. As long as crossover yung gagamitin mo. And then meron kang main router, ito yung magbibigay ng IP address sa'yo. Okay? So for example, lipat ako bago ako mag-proceed dito. Okay? So ulitin natin. So pag crossover yung ginamit mo, router to router pwede. Switch to switch pwede. Ibig sabihin nagdadagdag ka ng another LAN port doon or another connection. Same thing lang din naman kasi yon pag sa straight through. Ang ano lang sa straight through is nagdadagdag ka ng connection pero kailangan mo gumamit ng ibang device. Okay? So kung router to router yan, ganyan. Ay, nagigets mo ba ako? Naintindihan pa ba? Sorry, New Year kasi. Naintindihan pa ba? Naintindihan pa ba ako? Okay? Naintindihan pa? Ay, baka may question kayo sa akin.
Okay? So meron tayong 4 na LAN port dito. Okay? And then yung isang port is pwede mo ibigay doon sa another router, for example. Or pwede kang gumamit ng switch, no? So pag gumamit ka ng switch, syempre magkakabli ka niyan lahat. Okay? Pero ang gusto mo kasi is wireless yung connection nila dun sa ibang lugar. Okay? So maglalagay ka ng crossover cable dito. Okay? So for example, ito yung another router mo. Okay? Gawin na lang natin siyang Lyceum na lang. Okay? And then ito yung St. Peregrine. So gusto ko siyang bigyan ng internet. Okay? Okay? And then dito kay St. Peregrine, meron siyang another 4 na LAN port, no? So meron siyang 4 na LAN port dyan. Okay? Ito yung router 1 mo or backup router mo, for example. Okay? So, nagamit mo na ngayon yung isa dito sa LAN port mo. Okay? So, meron ka lang natitirang 3 dyan. Ito yung magiging main router mo. Ito yung magiging network address. Okay? So, ito yung network address mo. Okay? So, for example, ang IP address natin dito kay router is, let's say, 173.80.0.0. Okay? Tama? Pag network address, kailangan nag-start ng 0. Tama? Natatandaan pa ba? Kasi mamaya pawalawin ko kayo ng infra. So, kailangan na nagigets nyo ako. No? Okay? So, 173.80.0.0, yun yung network address na gagamitin natin. So, pag nag-connect tayo, router to router, gagamit ka ng IP. Okay? So, kailangan mong setan ng IP address itong dalawang to. Okay? So, from 173, okay? 173.80.80.1, yun yung magiging IP niya papunta dito. Okay? Ay, hindi. Dito sa router na to, and ang ilalagay mong IP dito, kailangan same ang network address niya. Okay? So, ano yung ilalagay natin dito na IP? Kasi kailangan connected sila. Connected sila logically, ha? Nagigets po ba? Naiintindihan pa ba? Try tayo dito, ha? Naiintindihan pa? Okay. Connected sila physically doon sa kable. Pero kailangan connected din sila doon sa logical, okay? Which is yung mga IP address nila. Kailangan same sila ng network address mo. So pag nagkabit ka ng router, okay, doon sa main router mo, kailangan pareha sila ng network address. Ano yung magiging address nito? Once na kinabit ko siya dito, ano magiging IP? Kasi ito yung from ISP papunta doon sa router. Yan yung IP mo. Eh ano yung magiging IP nito? Ano magiging IP? Kasi bibigyan mo siya ng connection. Ano magiging IP? Ano magiging IP? Ano magiging IP? Anong IP? Ilan yung walang joke. Ilan yung ilang IP yung kaya mong gawin sa isang octet? Tanda mo ba yung octet? Tanda mo ba siya? Tanda mo ba yung octet? Di ba meron tayong 4 na octet? Tama ba? Meron tayong 4? Tama ba? Meron? Tanda mo ba to? Sa isang octet, ilan yung total? Ilan yung total na decimal? Ilan? Pag naka-on lahat yung binary value o yung placeholder, ilan yung total? Ilan yung total? Naka-on yung 8 bits, ilan yung total? Ilan yung total pag naka-on yung 8 bits? Di ba 8 to? Ganyan. Ilan yung total niya? Yung total na 8? Teka. Parang, di ba placeholder yan? 128, 64, 32, 16?
255 po yung total, sir, pag nakuha po lahat. So, 255 yung total. So, kung magbibigay ako dito ng connection, pwede ba? Anong susunod dyan? Magiging 2 po yung last po niya. Okay. So, pag nagbigay ako ng connection dito, hindi mo na pwedeng gamitin yung 1. Okay, kasi yun yung IP ng router na to. So, pag nagkabit ako dito, ano yung IP? 173.80.0.2. 2. Okay? So, yun yung magiging IP address. Same ba sila ng network address? Nasa same network address. Ano yung network address? Ano yung network address? Anong class muna to? Anong class? Class B. Class B. Okay? So, kung class B yan, ilan yung network slot? Ilan yung network slot? Dalawang network. Dalawa. Tama? So, dalawa yung network slot mo dyan. Then, dalawa yung host mo. Okay? So, ang magbabago lang dyan is itong dalawang octet na to. Okay? So, pwede kong gamitin itong dalawa na to as my IP address or host address mo. Okay? So, pag sinabi ko si network address, automatic, kukopyahin mo lang yung mga naka-network slot dyan. Itong first octet, second octet, kukopyahin mo kung ano yung decimal dyan. And then automatic, isaset mo yan ng 0. Tama? Pag host slot naman. And then pag sinabi ko naman broadcast, balik tayo dun sa last year. Pag sinabi kong broadcast, ang kukunin mo is yung network slot. Okay? And then yung host slot niya is isaset mo ng ano? 255. Tama? So 173.80.255.255. So sobrang daming IP address yung pwede mong gamitin dito sa loob niyan. Tama? So ang dulo kasi neto is 254. Okay? Bago siya mag-add papunta dito sa third octet mo. Natatandaan na ba? Tatandaan pa? Tatandaan pa ba? So for example, nag-173.80.0.255 to. Anong nangyayari? Anong mangyayari? Over na po. Mag-add. Di ba mag-add yan papunta dito? Ba? Opo. Okay. And then mag-i-start ko ulit ng 173.80.1.0. Ito yung mga IP address na pwede mo ibigay. Okay? So, syempre yung subnet bus mo dyan is dapat naka-class B para magamit mo yung 0. Okay? So, tanda na to. Pwede na tayo mag-proceed dito. Tatanda na ba? Tatanda na po. Opo, sir. Okay. So, pwede ako magbigay ng maraming host dito kapag class B yung gagamitin ko. Okay, meron ata akong 65,000. 65,534. Actually, 36 yung total. Okay, minus 2 para doon sa network at broadcast IP address. Okay? So, meron ako 65,534 na pwedeng kumonect dito sa mga routers na to. Okay? Siyempre, depende yan kung ano yung class na gagamitin mo. Okay? And then yung subnet mask niya. Class B yan, automatic ang subnet mask niyan is 255.255.0.0. Okay? So, ganun kadaming IP yung pwede mong ibigay doon sa mga co-connect dito sa router mo. Okay? So, balik tayo dito ha. So, kung meron akong 3 LAN port pa na natitira dito, then dito is meron pa akong 3. Pwede pa ba ako mag-connect ng another router? Pwede pa ba? Pwede ko ba i-extend yung main router ko? Pwede pa ba yun? Kasi magtataka ka di ba? For example, bangko. Paano nakakapag-usap yung bangko? Di ba pag nag-withdraw ka ng pera, kahit saan, okay lang. Then automatic nakakaltas na dun sa card mo. Di ba? So, ang nangyayari kasi doon is meron silang connection. No? Meron silang iisang parang server. Okay? And then, syempre, bago sila makarating dun sa server, is marami yung dadaan ng router.
Okay? So dadaan yun sa mga router hanggang sa makakuha siya ng data. And then, doon lang magpa-process yung card mo pag nag-withdraw ka na kung saang lugar mo yun. Okay? So, if ever man, gusto kong mag-add ng another router dito, pwede yun as long as meron akong available na LAN port. Okay? So, kung meron akong LAN port pa na 3 dito, nag-add pa ako ng isa. Okay? Add ako dito ng isa pang router. Okay? Crossover to ha. Crossover yan. Okay? So, meron na lang ako matitirang dalawang LAN port na lang na available dito. And then ito is magkakaroon pa ng 3. Okay? Kasi 4 yung LAN port niyan. Ano yung magiging network address nito? Ano yung magiging network address? For example, ito naman, ito yung Lyceum to, di ba? Ito yung main, yung Lyceum. St. Peregrine is yung katabi ng school. For example, ito yung 7-Eleven. Okay, binigyan ko siya ng IP or na internet. Ano yung magiging IP address ko? Sir, ano po? 173.80.0.3. 173.80. 0 po. .0.3 po. Okay? So, pwede ko siyang bigyan ng internet as long as nasa isang network address kami. Okay? So, pag binigyan ko siya ng IP na 173.0.3, okay, automatic meron ng internet yan. Okay? And then, dito naman sa loob ng router, pwede kang mag-set kung ano yung IP address na gusto mong ibato. Okay? So, pwede kang mag-set dyan ng 192, yung mga naka-DHCP dyan. Okay? So, anyway, yun naman, ituturo ko din sa inyo. Pero dito muna tayo. Ha? Okay? So, kung meron pa akong dalawang LAN port dito, pwede pa ba ako mag-add ng router? Pwede pa ba? Hanggang sa maubos ko siya. Pwede pa ba yan? Pwede Isa ba? na lang. Okay? Isa na lang ba? So, kung mag-add ako dito ng another router, okay? Crossover yan ha. Okay? Meron ba akong matitirang isa dito? And then meron akong 3 dyan. Okay? So, ang IP address na pwede kong ibigay dito sa router na to, for example, ito yung ano ba katabi ng school? yung I love milk tea. Okay, yung milk tea shop. Okay? Ano yung magiging IP address? Ano yung magiging IP? Ano po? 173.80.0.4. Okay? So, pag nag-connect pa ako ng isa pa dito, pwede ba yun? Pwede pa ba? Kasi 1, 2, 3, 4. Tama, hindi na pala tayo pwede. Okay? Kasi meron na tayo. Hindi, pwede pa tayo maglagay pa ng isang connection pa. Okay? So, 1, 2, 3. So, isang connection pa pwede. So, pag nag-add ako ng another router, gusto kong bigyan naman ng internet si SM, pwede yon. Okay? So, lagay ako dito ng connection. Another router ulit. Okay? Dito naman si SM. Ano yung magiging IP address ko? Sir, 170.80.0.5 po. .5. Okay? Yan yung magiging IP address niya. Eh sir, paano naman ngayon? Kasi di ba, isang network address yan. And then binigyan mo ng IP address. Etong mga router na to, ano yung magiging IP niya pag nagbigay siya sa mga client? Di ba? Yun yung tanong eh. Okay? Possible ba yun? Ano yung magiging IP? Ano kaya magiging IP? Ano magiging IP pag binigay mo sa mga client? Mag-i-start ba tayo dito sa 173.80.4? Paano kaya yun? Ito rin ba yung gagamitin natin network address para mabigyan natin yung mga client? For example. Ito rin ba? Ito rin? Sa tingin niyo? Ha? Opo? Opo ba? Okay. So pag nagbigay ka ng IP address dito sa mga routers na to, okay, automatic, hindi mo na magagamit to.
Okay? Hindi yan yung ibibigay mong IP na doon sa mga client mo. Okay? For example, ito yung connection mo, 173.80.4. Okay? Pag nagbigay ka ng IP address, for example, Wi-Fi yan, okay? Nagbigay ka ng connection doon sa smartphone device mo, pwede mong iset kung ano yung IP address na gusto mong ibigay. Okay? So for example, nagbigay ako ng internet dun sa PC. Okay? Hindi ko na kailangan gamitin itong 173.80.4. Okay? Hindi ko na kailangan ibigay yan. So ilalagay ko ng IP dyan is panibagong IP, which is yung router na mismo magsaset. Okay? So for example, ang nilagay kong IP dito is 192.168.0.0. Ito yung network address. So pag kinabitan natin yan, 173.80.4, okay, automatic may internet yan. Okay, automatic may internet yan. May connection yan dito sa main. Pero ang problem naman natin ngayon is yung connection papunta dun sa computer. Okay? So magsiset ka ng another IP address dito sa loob ng router na to. Okay? And then, ito yung gagamitin mo network address. Okay? Para mabigyan mo ng IP itong mga computers na to. Okay? So, pag nag-set tayo ng another IP dito sa router, syempre may panibago kang network address and then meron tayong default gateway na tinatawag. Okay? Yung unang IP mo dito sa network address na ibibigay mo sa kanya. Okay? Or isa-set mo dito sa router na to. Okay? So, for example, 192.168.0.0, yun yung gagamitin mo. Ano yung magiging IP ngayon ni router? Papunta dito. Kasi syempre, ikaw na yung magsaset. Sir, Ano po? sir, Ano? 192.168.0.1 po. Okay. So, 192.168.0.1, yan yung magiging IP ni router dito sa mga computers mo. So, yung default gateway ng mga PC mo dito is itong IP ni router. Okay? Ito. IP niya. Okay? Hindi IP na ito, hindi IP niya, hindi IP na ito, hindi IP na ito. Okay? IP na isa-set mo dito sa loob ng router na ito. Okay? So, pag nag-set tayo ngayon, syempre meron ka ng default gateway. And then gusto kasi kumonect sa internet ni PC. Okay? Syempre maglalagay ka ng IP address dyan. So, ang IP is 192. Static lang muna. 0 dot. 0 dot ano? 0 dot. 1, 2. Ano yun? 0 dot. Kasi nagamit mo na yung 1 eh. And then gusto mo magbigay ng IP doon sa PC. Ano bibigay? Dot 2. Dot 2. Dot 2 ba? Ilan yung host mo pag class C yan? Ilan yung host? Isa lang po. Ha? Ay, tatlo. Ay, hulog. Tayo dyan. Oh, Ilan yung usable host mo? Kako. ay, 255 po yung usable. 256 yung total. Minus 2. Meron ka 254 na usable host or IP address na pwede mo ibigay. Tama ba? Tanda pa ba yan? Tama ba? Kasi 2 raised to 8. 2 raised to 8. 2 raised to 8 is 256. Tama? Minus 2. Saan yung minus 2? Para dun sa ano? Network tsaka broadcast IP address mo. Okay? So matitira na lang dyan is 254 na usable host. So meron kang 254 na tao na pwede mo i-connect dito. Okay? Sa router mo na yan. Pag-class na yung gagamitin mo network address para doon sa mga end devices mo or doon sa mga computers mo. Okay? Then, ano yung magiging subnet mask natin? Anong subnet mask? 192.168. Okay? Anong class to? Class? Class ano? Class? Class C. Okay? Ilan yung networks na? Ilan yung networks na? Tatlo po, sir. Tatlo po. Okay? And then, automatic yung network slot mo, naka-on yung 8 bits dyan. Ano yung total?
Ano yung total? Nung 8 bits. Naka-on lahat yun. Automatic. So, 255.255 po, sir. Okay. So 255.255.255.0. Okay? Kasi wala namang bits dito. Okay? Kasi 0 yan. So 255.255.255.0, ito yung magiging subnet mask na itong computer mo. Okay? So 255.255.255.255.0, yan yung magiging subnet mask. And then yung connection niya, para magkaroon siya ng internet, is kailangan alam niya yung default gateway. Okay? So yung default gateway is yung IP address dun sa router mo. Dito. Okay? So ang IP mo dyan is 192.168.0.1. Okay? Yung IP na sinet mo dito sa router na to. Okay? So pag nag-internet yan, syempre, nag-internet tuloy. For example, kumonect siya dito. Okay? Pwede yan as long as yung network address nila sa labas is parehas. Okay? As long as parehas yung network address, walang problema yan, magkakaroon ng connection niya. Okay? Sa networking kasi, lalo na sa sa routing, okay? Kailangan kasi iba-iba yung network address, no? Lalo na dito sa mga connection nila. Okay? Ang problem kasi, pag iisa lang yung gagamitin mo address dyan, okay? For example, ito, 173.80.1, yun yung IP ng router na to. Ito yung main mo. Okay? And then, pag nagbigay ka, 173.80.02, yun yung IP ng router mo. So, pag nagkabit ka dito ng another PC, pwede ka mag-set ng another network address dyan sa labas niyan. Okay? Pero makakakonect pa rin yan dito sa main. Okay? Siyempre kasi, iisa pa rin sila ng network address doon pag lumabas. Okay? Ang problem ngayon kasi, pag ganito yung sinet up mo, lalo na ngayon, okay, sobrang prone natin sa hack. Okay? Or baka pwede pang ma-hostage yung mga data na nakakabit dito sa mga routers na to. So usually, pag sa networking, ang ginagawa namin palagi is nagsiset kami ng iba't ibang network address. Okay? Para nalilito yung mga pwedeng pumasok o pwedeng mang-hack doon sa mga computers. Okay? So hindi to advisable na ganito yung gagawin mo. Pero possible to. Okay? So kung gusto mo i-expand yung area mo, pwede. At pwede yan. Automatic magiging wide area network na yan. Pag ganyan yung setup mo. Okay? Pero pag nag-setup ka ng wide area network, make it sure lang na magkakaiba yung network address. Okay? Lalo na yung mga connection mo dito. Okay? Lalo na sa mga connection mo dyan. Kada isang LAN port dyan sa router mo, okay, pwede ka mag-set ng iba't ibang IP address, okay, or network address dyan. Okay? So para ma-secure mo lang yung mga data na nasa loob na itong router na to. Siyempre kasi sa router, ang ginagawa lang naman ng router is for connection lang. Di ba? Okay? Para makakonect ka lang doon sa internet, doon sa Lyceum. Okay? Pero ang pinaka-importante dito is yung data. Now, saan ba manggagaling yung data? Sa router ba? Saan manggagaling yung data? Saan ba natin i-store yung data? Pag meron ka ng network infrastructure. Saan? Saan natin i-store? Pag nag-computer shop ka ba, pag nagpapaprint ka, saan mo i-store? Saan mo tinatawag? Saan? Saan mo tinatawag pag nagpapaprint ka sa computer shop? Sinisigaw mo lang? Ano, sir? Saan? Saan mo tinatawag? Sa flash drive. Sa flash drive or actually, di ba ngayon, chinachat mo na lang si kuya, yung bantay, ba? Chinachat mo na lang kung o-order ka ng patsit canton or magpapaprint ka. Ba? Nakaranas ba nun sa inyo? For sure lang. Okay? So, bakit kasi mag-flash drive sa sa computer shop, ang daming virus. Okay? So, mas okay, nang gagawin mo is, ibabato mo dun sa ni kuya. Okay? And then yung computer ni kuya is, nandun naka-store yung mga data. Okay? Doon nakalagay yung installer ng Warcraft, ng Dota 2, okay? Tapos yung iba't ibang application. Ano yung tawag doon?
Ano yung tawag doon? Sa storing ng, kung saan tayo nag-i-store ng data. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Kasi meron, for example, meron na tayo dito. Meron na network infra. Okay? Buo na siya. Okay? Meron na siya mga IP address kung saan siya ko-connect. Okay? Ang gusto lang naman kasi natin mangyari kapag gumagawa tayo ng network infrastructure is makapag-usap yung mga devices. Okay? And then makakuha sila ng data dun sa storage mo. Okay? And then pwede silang mag-retrieve or mag-upload dun sa storage na yon. Ano yung tawag dun? Ano yung tawag dun? Ang tawag dun? Ang tawag dun is, ito ba yan? Ito ba yung sinisigaw mo pag magpapaprint ka doon sa pinaka number 0 nila? Doon sa server, kung nasa nakaupo si Kuya. Tama? Nandito lahat ng mga applications. Okay. Pwede pa nga po manipulahin yung computer dyan, di ba, sir? Pwede mo kontrolin yung oras. Okay. Pwede mo panoodin kung ano yung ginagawa kung sinong PC yun. Okay. Gamit itong server mo. So, for example, dito sa network infra mo, okay, meron ka ditong server. So, dito connected lahat ng data mo. Okay. Ang problem ngayon, since iisa lang yung network address na ginamit mong connection dito sa mga computers, dito sa mga routers na to, sobrang prone mo ngayon dun sa hack. Bakit? Okay? Since iisa lang yung network mo dyan, okay, paano pag na-hack tong PC na to? Okay? Once na-hack yan, guys, automatic, nakapasok na yan dito. And then dito yan manggagaling lagi sa main mo. Okay? Kasi yung main router mo, yan yung connection papunta doon sa ISP, doon sa internet. So, saan ba natin nakukuha yung mga viruses? Di ba? Saan ba natin siya nakukuha? Ano po, sa mga site po na, parang yung dina-downloadan po na site na illegal. Okay. Doon sa mga untrusted websites, doon sa mga illegal websites. So, kung nag-i-internet itong si PC, okay, and then pupunta siya doon sa mga websites na illegal, like yung manga sites na lang. Okay? So sa manga sites, di ba ang daming ads doon? Tama? Yung mga adwares. Opo, sir. Okay. Pag clinic mo, nagre-rep ka ng Lazada o kaya Shopee. Okay? So pag nagkakaroon si PC dito sa baba, okay, ang ginagamit yung connection is itong connection ng router to router, which is itong network address na to. Okay? So kung iisa lang yung connection niyan, okay, automatic, syempre, yung connection mo rin dito, pwede nang pasukin ng hacker. Okay? So, syempre, yung virus yan eh. Okay? Syempre, kakalat yan dito sa network traffic mo. Okay? So, kada may dadaan dito, may virus yan. Okay? Syempre, automatic yan. Yung kada files na binibigay sa'yo, from internet, merong virus palagi. Okay? So, paano naman ngayon, pag sa server naman, nag-send sa'yo ng message, oy, time ka na. Okay? Automatic, meron ng virus na papasok din sa'yo. Okay? And then, syempre, kung sobrang malicious yung virus na pumasok sa'yo, pwede na hacking yung server, and then automatic ransomware na yan, ubos yung data niya. Okay? Ubos yung data, lahat ng files na connect dito sa mga routers na to, okay? Automatic makukuha ng hacker. Okay? So, possible mangyari itong network infra na to, na iisa lang yung logical address nila, no? O iisa lang yung network address. Possible yan. Pero sa networking, hindi mo siya pwedeng gawin ganyan. Okay? So, kada LAN port mo, itong mga nodes na to, okay? Itong mga yan, pwede ka mag-set ng IP address. Okay? So, once kasi pa nag-set ka ng iba't ibang network address dito, kailangan mo yung pag-aralan dito is yung routing. Okay? Yung tinatawag natin na routing protocol. Okay? So pag sinabi natin routing, dito mo papadaanin yung mga data. Okay? So syempre, pag iba-iba na yung network address na yan, hindi yan magkakakilala. Tama ba? Tama ba? Hindi mo magkakakilala yan, for example. Nagigets pa ba ako? Naiintindihan pa ba? Naiintindihan pa ba? Nandiyan pa ba kayo?
Opo, sir. So, for example na lang, bakit kailangan mong matutunan din yung routing, no? Para ma-save mo lang yung mga datas, no? Okay? So, for example, magkakaiba na yung mga network address mo dyan. Okay? So, ang network address mo dito sa taas is 173.80.1, 80.1, 173.80.2. Yun yung IP mo dito. Okay? And then next, pwede ka ulit mag-set ng another network address. Kada LAN port pwede. Possible yun. Okay? Kasi ang ginawa natin kanina is nag-extend lang tayo ng connection dito sa main mo. Okay? Pero kung gusto mo talagang i-secure yung data ng mga routers na to, yung mga connection dito, kung may router, kung may PC man dyan, or server, kung gusto mo i-secure yung mga data na dito, gagamit ka ng ibang network address. Okay? So, for example, dito sa LAN port na to, okay, gagamit ka ng ibang network dyan. Okay? So, for example, 192.168 for example, 1.0. Yun yung network address. Parehas pa rin ba sila na ito? Magkikita pa rin kaya yun, if ever. For example, naglagay ako dito ng 1.1. Dito is 1.2. And then nag-try ako mag-send ng message dito sa router na to. Okay, may PC siya dito. And then ito may PC din. Okay? And then ang IP dito is 1.3. Okay? And then dito is 170.80.0.20, for example. Magkikita ba yun? Magkikita ba yan? For example, nag-message ako dito, oy din dito. Matatanggapin niyo ba yung oy na message dito? Sa tingin niyo, matatanggap niyo ba? Pag magkaiba ng network address. Matatanggap ba yan? Matatanggap ba? I think hindi po, sir. Hindi po. Okay? So, hindi na matatanggap yung message kasi nga magkaiba sila ng network address. Okay? So, itong 192 is automatic class C yan. And then yung 173 is nasa class B. So, hindi yan mag-uusap. So, ang gagawin mo, okay, para makapag-usap yung mga data na yan, is gagamit ka ng routing. Okay? Gagamit ka ng routing protocol. So, para makapag-usap yung mga network addresses na yan. Okay? So, once na nag-set ka ng routing protocol, automatic yan, makakapag-message na ito dalawang magkaibang network address. Okay? So, anyway, mamaya tuturuan ko kayo kung paano simple tuloy. Yung simpleng routing protocol lang. Okay? Anyway, nagigets nyo pa ba ako dito? Naintindihan pa ba? Walang dyan, dun lang tayo sa straight through lang tayo kanini. Naintindihan ba ako dito? Naintindihan? Opo, sir. Okay? So anyway, balik tayo dun sa alam niyo na yung pinagkaiba ng straight through. Hindi ko nga alam bakit diniscuss ko pa yun eh. Anyway, punta na tayo dito. So, alam niyo na ngayon yung difference ng straight through at crossover. Okay? Next natin pag-usapan. Okay? So, napag-usapan na natin yung mga IP address ang ilalagay nyo. Next natin pag-usapan ngayon is yung network topologies. No? So, itong mga network topologies na to, ito yung diagram mo sa pag-design mo ng isang network infrastructure. Okay? So, number one dyan is meron tayong point-to-point. So, okay lang ba mag-set ako ng panibago? So, number one natin is point-to-point. Okay? So, pag sinabi mong point-to-point, pwede yung PC-to-PC, router-to-router, or switch-to-switch. Okay? So, pag PC-to-PC yan, okay, ganito yung magiging itsura ng network infra or diagram. So, pag PC-to-PC, ano yung gagamitin natin? Cable ulit. Ano yung gagamitin natin? Ano po, straight? Crossover po. Crossover. Okay? So, sa Cisco Packet Tracer kasi, yung dotted line is yung crossover and then yung straight line is yung straight through po. Okay? So, I think, pinag-download ko na kayo nun, guys, meron na ba? Naka-install na ba siya? Nakapag-install na ba? Mag-install na kayo ngayon. Okay, nakapag-install na ba kayo? Sinend ko yung link dun sa MST.
Nakita nyo ba? Opo, sir. Na-install na po. Okay. So, mamaya doon kayo papagawa sa inyo yung network infra. Okay? So, next natin, okay? So, pag sinabi natin point-to-point, parehas na device yan. And then, isa lang yung kable mo. Okay? Next natin is meron tayong bus topology. Okay? So, bus topology, syempre pag sinabi mong bus, konting bus yung network infra mo. Okay? So, hindi yung line dito yung pinag-uusapan natin, ha? Okay? Na-discuss sa inyo yung mga network devices. Tama ba? Ano yung mga network devices natin? Ano yung mga network devices? Bago tayo mag-drawing dito sa bus topology. Ano yung mga network devices? Network devices, ito yung nagbibigay ng connection sa iyo. Ano yung mga yan? Ano yung mga? Computer. Huh? Ay, ano? Mali ba? Ano yung mga network devices natin? Router, di ba? Modem, sir. Tama ba? Router, switch, Hub po. actually, meron pa ng patch panel kaso hindi na ginagamit. Okay? So, patch panel. Ginagamit yung patch panel parang router lang din. Okay? Kailangan mo lang din kablihan. Kaso medyo hassle. Okay? So, ito yung mga network devices na gagamitin mo sa pagbuo ng isang network infrastructure o isang network topology. Okay? So, pag sinabi natin bus topology, so ito na lang yung mga ito yung mga symbols. So, drawing ko na lang dito. Okay pa ba yung sulat ko? Nababasa pa ba? Nababasa niyo pa ba? Nababasa pa ba siya? Ito yung router natin. Okay? And then ang switch natin is ganito yung itsura. Okay? So yung hub kasi wala naman sa yun. Actually meron kasi hindi ko masyado ginagamit. Okay? And then meron tayong server. So yung server ganyan yung itsura. Oops. Server. And then yung computer. Okay? And then syempre yung cable na gagamitin mo. So yung straight through yan. Crossover is yung data mo. Ganyan. Okay? So, pag sinabi natin bus topology, ang naka-bus topology dyan is yung ano? Yung ano yung naka-bus? Yung itsurang bus. Ano yung itsurang bus dito? Bus, network topologist tayo. And then, ito yung mga network devices mo. Okay? Hindi yung kable yung naka-itsurang bus dito. Ano? Ano dapat? Yung ano? Ano yung itsurang bus dapat? Ano ba itsura ng bus? Mahaba, di ba? Parang ano po, nakahilera po. Okay, nakahilera. Parang computer shop. Ganun yung itsura. Okay? So, hindi yung lines o yung kable yung naka-itsurang bus dito. Ang naka-set ng bus dito is yung mga network devices mo. Okay? So, for example, ito yung router mo. Okay? And then, switch. Straight through yan. Okay? And then, switch papunta dun sa computer. Ano yung gagamit natin cable? Anong cable? Anong cable? Papunta dun sa PC. Straight po. Straight po. Okay? So, kung konting bus yan, ito yung bus mo. Okay? Saan nakalagay yung mga ano mo dito? Dito ba? Ganito ba itsura nun? Ganyan. Nandito yung mga computers. For example, yan yung pasahero. Tama ba? Ganyan ba? Yes po, sir. And then, hindi pwede na dito ko. Actually, meron yung ano eh. Wait lang guys. Okay. So, sa ano kasi, pag tumitingin ka sa internet na bus topology, ang ginagawa nila is dito sila naglalagay ng kable. Na, for example, dito. Ganyan. Okay? Teka lang. Paano nangyari yun? Di ba? So,
Hindi ka pwedeng kumuha ng connection dito sa kable na to. Okay? Saan ba manggagaling yung connection mo? Saan manggagaling? Doon sa? Opo, sir. Dito sa? Dito sa? Ito yung router mo. Ito yung switch mo. Ilan yung LAN port ng switch? Meron tayong 24 at meron tayong 48. Tama? So, dito ka ba kukuha ng connection? Dito sa kable din? Saan ka kukuha? Hindi po. Doon po sa switch. Doon ka sa switch kukuha. Okay? So, yun yung problem doon sa mga makikita mo sa internet. Actually, kahit nga dito, nakapost yun. Okay? So, ang pagkuha mo ng kable, okay, is hindi manggagaling dito sa kable na to. Okay? Dito sa switch. Okay? So, pag naglagay ka ng another computer, papunta dito. Ganyan. Okay? Kuha ka ulit. Dito naman yung susunod. Okay? Kuha ka ulit dito. Ito naman yung susunod. Okay? Hanggang sa mabuo mo yung, or maubos mo, yung port. Okay? Ganyan yung magiging itsura na bus topology. Nagigets po ba? Nagigets? Yes po, sir. Hindi ka kukuha dito ha sa mga kable na yan. Okay? Ang ginagawa pa nga ng iba, yung mga dati kong estudyante, hindi kasi ako naintindihan. Ang ginawa nila, para mabuo nila yung bus topology, kumuha sila dito. For example, may connection na dyan. Naglagay sila ng connection pa dito. Sa bagay, kasi yung bus, tatluhan yun. Di ba? Naglagay pa sila dito ng PC. Okay? Pwede ba yun? Pwede ba yan? Pwede ko maglagay niyan? Pwede ba yan? Pwede? No po. No po. Okay? Bakit hindi pwede? Hindi po connected sa switch. Hindi po connected sa switch. Okay. Saka din, so, wala din po siyang, parang, hindi naman po yung internet niya, Okay? Hindi siya connected sa switch and wala na siyang network interface card o yung port, yung LAN port. Wala nang LAN port. Okay? So, saan mo isasalpak yan? Di ba? Sa USB port. So, hindi naman pwede doon. Okay? So, hindi pwede yan. Okay? Kada isang computer, meron ka lang isang LAN port. Okay? Unless na lang gagamit ka ng dongle. Okay? Pero kasi, pag gumamit ka ng dongle, isa pa lang din yung pwede mong gamitin connection. Okay? For example, naglagay ka ng kable dito, naglagay ka ng dongle, yung dongle is nakakonect dun sa ibang internet, ibang router, pwede yun. Pero ang gagawin ng computer mo, ano ba yung mas mabilis doon? Okay? Ano yung mas mabilis na connection? Din yun yung bibigay niya. Okay? Yun yung kukunin ng computer mo. So pag mas mabilis naman yung naka-dongle, yung connection dun sa dongle, okay? Automatic, yun yung gagawin niya. Ang gagawin niya tuloy. Yun yung kukunin niya, IP address, and then yung magagamit mo para makapag-browse sa internet. Okay? Possible yun ha, pag naka-dongle ka dito. Okay? Pero actually, pag naka-dongle ka, automatic, naka 2.4 lang yun na gigahertz. So medyo mabagal yung bandwidth mo o yung internet speed mo. So mas mabilis pag nakakable ka kasi bato lang ng bato sa iyo ng data yung router. And then, dire-diretso lang yung pag-browse mo sa internet. Okay? Anyway, balik tayo dito sa network topology. No? Nagigets ba ako dito sa bus topology? Naintindihan ko ba? Opo, sir. Yes po, sir. So, next natin is yung, ano ba nilagay ko dito? Nakalimutan ko na tuloy. Okay? Next natin is yung ring topology. Okay? So, pag sinabi natin ring topology, Pabilog po siya, sir. Pabilog yung ano? Pabilog yung. Yung ano po niya, yung sa Connection. Yung ano yung nakabilog? yung PC po. Yung PC? Yung connection po. Kaya tayo dyan. Ang ginagawa natin is Network. Tama ba? Network topologies. So ano yung mga ano yung nakabilog? Connection. Connection? Ano yung nakabilog?
Ano yung nakabilog? Yung mga network devices, di ba? Ito yung mga nagbibigay ng internet, di ba? Ng connection mo. Tama? Tama? Yung network devices ba dapat yung nakaring? Hindi yung computer? Nagagets pa ba ako? Naintindihan pa ba? Naintindihan pa? So, pag gagawa ka ng ring topology, ang nakaring dito is yung mga network devices, yung nagbibigay ng connection sa'yo. Okay? So, gagawa ka dito ng router. Okay? Router ulit. Oops, medyo ano. Okay? So, router. Okay? Then, lagay ka dito ng router ulit. Router. And then router ulit. Okay? Ano yung gagamitin mong cable? Router to router. Straight. Cross. Ay, crossover. Crossover. Okay? So, ganyan. Okay? So, ring topology yun, hindi ko lang naipantay. Okay? So, pwede ka rin mag-set ng router. Ganyan. Okay? And then, dito is switch. Di ba? So, ganyan. Okay? And then, nandito yung connection mo. Ay, so, switch to router. Router to switch, straight through yan. And then, switch to switch, ano yung gagamitin natin connection? Po, sir. Crossover. Okay? Switch to switch, crossover ulit. And then, router to switch is straight. Straight po. Okay? So, ganyan yung mag-i-itsura ng ring topology mo. Saan namin ilalagay yung computer? Okay? So, yung computer is magagaling dito sa mga switch mo. Di ba? So, dito ka maglalagay ng PC. Okay? Dito ka maglalagay ng computer. So, hindi naman kailangan nakaring yung yung mga computers mo, no? Kasi nasa labas na sila ng network infrastructure mo. Itong topology mo. Okay? So, kung saan-saan mo yung set up, pwede yan, walang problema. Okay? And then, paano naman pag ito? Okay? So, pag ganito yung setup mo, puro router, hindi ka pwede maglagay ng maraming, hindi ka pwede maglagay ng maraming, dito eh. Maraming computer. So, anong gagawin natin? Maglalagay tayo ng, Maglalagay ng, para dumami yung connection natin, anong gagawin natin? Maglalagay tayo ng switch. Di ba? And then, dito tayo maglalagay ng computer. Okay? Tapos din yung mga computers. Oops. Okay? Nag-i-gets po ba? Naintindihan? Opo, sir. Sir. Okay? So, medyo para ko yung drawing ko. I think naintindihan naman siguro. So, next natin. Okay? So, next natin is yung star topology. Okay? So, pag sinabi mong star topology, naka-star yung network devices. Network devices. For example, network topology ko or network diagram or network infra mo is naka-star, pwede yon. So, ang setup mo is naka-star yung mga network devices mo. So, pwedeng router, pwedeng switch, hub, or patch panel. Pero kasi ngayon, laging ginagamit lang is router at switches lang. No? Okay? So, pag gumamit ka ng router dito, ito na lang yung magiging main mo. Okay? So, dito yung router mo. Okay? And then, switches mo nandito. Okay? Switch ka ulit. So, kailangan mag-cutting star. Okay? And then, dito ka ulit maglalagay ng switch. Switch ulit. And then, switch. Okay? So, pag nag-star topology ka, hindi naman kailangan yung kable naka-star. Ang kailangan yung mga network devices mo. So, pag naglagay ka ng kable dito, magmumukha dapat siyang star. Pero depende sa iyo. No? Actually, hindi naman yung magmumukhang star dito. Okay? So, pag naglagay ka dito ng kable, router to switch, ang gagamitin mo is
Straight through. Tama ba? Straight po. Okay? Straight through. Switch to switch ang gagamitin mong Crossover po. crossover. Crossover. Crossover ulit. Okay? Crossover. And then crossover ulit. And then straight papunta dun sa switch. Ay, straight to switch papunta dun sa router. Ang gagamitin mo is Straight through po. okay? So, hindi siya mukhang star. Pero, ang hirap kasi i-drawing eh. Okay? Pero ganyan yung magiging setup mo para sa star topology. Mukha lang siyang ring. Pero dapat magmumukha yung star dapat. Okay? Anyway, ganyan yung magiging setup mo pag gagawa ka ng isang star topology. No? Parang ring yung itsura. Okay? Anyway, nagigets ba? Naintindihan ko ba? Naintindihan? Okay? So, kayo na lang mag-ano ng parang star dyan. Na, yung ibang ginagawa ka nila yung pag-ganto. Yung pag-ganon. Kita mo yung cursor ko pag yung wala akong sinusulat? Kita mo yung cursor ko? Nakikita nyo ba? Opo. Opo. Okay? Nakaganon yung iba. So, actually, pwede rin naman yun. As long as meron pa rin naman connection yung mga devices mo. Okay? Next natin topology is mesh topology. Okay? So pag sinabi mong mesh topology, from the word mesh, no, magulo yan. Okay? So pag gumamit ka kasi ng mesh topology, automatic yan, dapat hindi siya mawawala ng connection. Okay? Hindi siya magkakaroon ng downtime, okay? O hindi siya mapuputulan. So kung gusto kong gawing mesh topology, itong star topology ko, ano yung gagawin ko? Way, para hindi siya mawala ng connection. Ano yung gagawin kong way? Maglalagay ako dito na ano? Lalagay ako na. Meron tayong 24 ports, di ba? Sa isang switch. Tama? 24 yan. Okay? So, ilan na ba yung nagamit ko sa switch na yun? So, meron ako nagamit na dito na isa. Sa router ko, meron na ako isa dito. Okay? So, nagamit ko na itong mga to. Okay? Ilan ba yung natitira sa akin? Ilan? Dito sa mga switch na to, ilan yung natitira? 23 po. 20? 3 po. Okay? So, for example, dito. So, ito, -1 na yan. Okay? Ito, -1 ulit. So, meron ka na lang 22 na LAN port. Tama? Tama? 22 na lang. Tama? Kasi -2. Booster. Okay. So, meron ka 22 na LAN port. Ito, meron ka na lang din 22. Okay? And then, dito, meron ka na lang din 22. Tama ba? Kasi dalawa yan. So, meron ka na lang 22. Ito, 22 din. Okay? Ito is 22 rin. Okay? Ito. Kasi connection mo dito. So, meron ka din 22 na LAN port siya. Okay? So, kung gusto ko siyang gawing mesh, hindi siya napuputulan ng kable, ang gagawin ko is magdadagdag ako ng another cable. Tama ba? Pwede ba yun? Kasi marami pa akong LAN port. Pwede ba? Pwede ba yun? Pwede ba yun? For example kasi, naputol to eh. Nag-down. Ito. Okay? Nag-down yan. Isa lang yung kable mo. Okay? Magkakaroon pa ba ng connection dito sa part na to? For example, meron ditong computer. May PC dito. Okay? Ito yung internet mo, ISP. Okay? And then meron ka mga computers dito. Okay? So may mga PC ka dito. So pag nag-down tong connection na to, okay? Makakakonect pa rin ba ako sa internet? Makakakonect pa rin ba ako? Sir, I think opo kasi sa kabila po. Dito siya dadaan. Tama? Dito siya dadaan. Okay. Opo. Paano pag naputol? Paano pag naputol to? Saan siya makakakonect? Wala na po. Wala na po. Okay? So, yun yung problem. Paano nangyari yun? Kasi kung ikaw yung network administrator or network engineer sa isang kumpanya, hindi pwede na irason mo na naputulan ka ng kable. Okay? So, automatic, lahat ng topologies na gagawin mo kung saan mang company ka mapunta, automatic naka-mesh yun. Okay? So, kailangan meron ka palaging
backup na kable. Tama ba? Para if ever man mag-down yung isa, for example, nang katandagayan, walang problema. Pero pa na siya binigyan ng another connection. Right? So ang gagawin mo dito is magdadagdag ka ng cable. Right? So for example, may cable ka na dito isa, nag-down eh. Dapat meron ka pa dito, 2 or 3. Okay? So meron kang 3 kable dyan. Connected sila physically, kasi dito sa mga kable na to. Pero dapat connected din sila logically. Okay? So kailangan logically, parehas yun na pinupuntahan itong computer na to. Okay? So magdagdag ka pa dito ng 3 kable or 2 kable. Ganyan. Okay? Pwede ka ba mag-set ng backup dito sa router to switch? Pwede ba? Pwede pa ba? Pwede pa ba? Ilan na yung nagamit ko dito? For example, atong ISP or internet is yung one mo eh. Okay? 1 port yun. So meron ka kasi dito 5 LAN port eh. Actually, isa is 1, which is yung kulay dilaw dun sa likod, yung kinakabitan ng internet. So meron ka pang 4 na LAN port. Nagamit mo na yung 2. Okay? Pwede pa ba ako maglagay ng another connection dito? Switch to switch? Pwede ba yun? Pwede ba? Pwede po ba yun? Sa tingin? Pwede ba? Ay, matay tayo dito. Pwede ba? Pwede ba tayo mag-set na? So for example, naputol tong connection na to. Okay? Atong 2. Ganyan. Naputol yan. Okay? Magkaka-internet pa ba itong mga computer na to? Magkakaroon pa ba ng internet? Or magkaka-access pa ba sa internet? Magkakaroon pa? Magkakaroon pa ba ng internet pag naputol yan? Magkakaroon pa ba, guys? Wala na? Wala na po ba? Wala na kayo? Andito pa ba kayo? Opo, sir. Okay. Akala ko wala na kayo. Magkakaroon pa ba ng internet yan? Pag naputol yan? Opo, sir. Sa kabilang cable po dadaan. Hindi, for example, naputol itong 2. Ito, naputol to. No po, sir, kung walang Wala na backup. po, sir. Wala na. Wala na pong connection sa ISP. Wala na connection doon sa ISP or doon sa internet. Pero kasi meron ka pang natitirang 2 LAN port. Tama? Pwede ako dito mag-add ng isang router papunta dito and then i-connect ko dito sa switch na to. Pwede yun. Okay? Possible mangyari yun. What I mean, magkakaroon ako ng another backup router just in case na mag-down to. Okay? Pwede yun. Pero pwede ko rin i-connect yung 2 port dito sa switch ko. Okay? Connected pa rin sila logically. Isa pa rin yung network address. Kasi isa lang yung ano mo dito eh. Isa lang yung router mo. Okay? So pag nag-connect ako dito ng another cable, pa ganyan. Okay? So meron akong 4 dito. Okay? Nabuo ko na, naubos ko na yung 4 na LAN port. Pag nag-down tong 2 to, okay, pwede akong saluhin na itong mga kable na to. Tama ba? Okay? So pag nag-down yung isa dito, meron pa rin gagana ng isa. Tama po ba? Meron pa rin ba? Meron pa rin ba? Meron? Meron pa rin? Meron pa ba? Kasi nagana pa to, di ba? Meron pa po. Okay? So, pwede yun. Okay? Pwede mong i-set up yun. Or kung medyo big time naman yung company na pinasubukan mo, pwede ka mag-set ng iba't ibang ISP doon. Di ba? For example, kasi ang ginagawa namin sa networking, para hindi ka mawalan ng internet, no? Kasi for example, ang internet mo lang dyan is PLDT lang. Eh palagi napuputulan si PLDT, di ba? Tama? Tsaka si, Converge. Yan. Yan yung mga lagi napuputol. Eh. Okay? So para just in case lang na maputol yung connection mo dito sa PLDT, automatic dapat pwedeng tumakbo dito si Converge. Okay? So ang ginagawa namin is nagsiset kami ng firewall dito. Okay? So yung firewall mo is nandito sa labas.
For example, yan. Okay? So, ito yung firewall mo. Okay? And then, yung connection neto, yung sa WAN, is connected dito sa firewall. Ganyan. Okay? And then, yung connection ng firewall doon sa ISP. Okay? Doon sa dalawang ISP na ipapakabit mo, which is si PLDT at saka si Converge. Ganyan. Okay? So, ang mangyayari dyan is magkakaroon niya ng load balancing yung tinatawag. Ay, hindi na ako makapag-ano. Okay? So, magkakaroon niya ng load balancing. Okay? So, if ever man mag-down si PLDT dito, okay? Nag-zero yan, nag-maintenance, for example. Okay, nag-maintenance yan. Automatic si Converge yung ibabato ni firewall. And then yun yung magbibigay ng connection dito sa mga computers mo. Pwede mangyari yun. Okay? Pwede mo i-set up yan na ganyan. Or pwede kang gumamit ng another router ulit at then doon mo i-connect yung dalawang ISP mo. Okay? Basta make it sure lang yung router na gagamitin mo is capable mag-load balancing. Yung mga hybrid router, yung mga Asus, Cisco, or mga Juniper na routers. Hindi pwede yung mga ano dito, yung TP-Link. Okay? Hindi possible sa TP-Link, D-Link, CDR King, yung mga load balancing na yan. Okay? So, once na nagkaroon ka, for example, naka-encounter ka ng ganito pagdating mo sa field, okay? Pwede mo i-set up ng ganito yung network infrastructure mo. Naka-star, and then naka-mesh yung mga kable mo. Okay? So, para hindi mo wala ng connection, and then tuloy-tuloy lang yung takbo ng business na yon. Okay? Kung ikaw yung network admin doon. Naintindihan? Nagigets mo ba ako? Dami ko sinabi. Walang. Naintindihan mo ba? Opo, sir. Okay. So, ang point lang ng mesh topology is hindi ka mawala ng connection. Kailangan meron ka palaging backup dyan. Okay? So, actually, pwede ka pa magdagdag ng maraming kable dyan as long as hindi ka lang lumagpas doon sa 24 ports, no? Okay? Kasi yun yung pinaka-limit natin eh. Saan mo na ilalagay yung iba dyan, no? Doon sa power cord. Hindi naman pwede doon eh. Okay? So, pag nagdagdag ka ng mga kable dito, pwede ka pa ulit magdagdag. Walang problema. As long as ma-connect mo sila logically. Okay? Ang problem kasi, dito, sa mesh topology, connected sila physically dito. Pero may mga label yan eh. Di ba kanina pinag-usapan natin yung label? Tama ba? Yung sa structured cable. Tanda pa ba? Tanda pa ba? Tanda pa ba? Tanda pa ba yung structured? Ito, yung organized labels something. Okay? So, at kada port dito, meron yung mga labels. Kailangan mo tandaan. Okay? So, kailangan yung mga labels na yan. So, for example, FA01 or 00. Ito, FA01. Kailangan itong labels na to is connected sila logically. Okay? So, kailangan mo gumamit ng mga protocols dito. Okay? Logically connected sila. Okay? Para magamit mo itong mesh topology. So, paano logically connected sa? Kailangan mo gumamit ng mga switch protocols dito. Okay? So, kailangan mo gumamit ng mga switch protocols para ma-connect mo sila ng iisang network address lang. Okay? Or iisang VLAN na tinatawag natin. Okay? So, sa router, ang tawag natin doon is routing protocols para mapag-usap yung router to router na magkaiba yung network address. Ito naman, para mapag-usap mo yung switch to switch na dumaan sila doon sa dumaan sila dito sa cable na to, sa physical cable na yan, pero iisa lang yung gusto nilang puntahan. Okay? Kailangan connected sila doon sa network. Okay? Or doon sa VLAN nila. Kailangan parehas sila ng dadaanan. Okay? So, ang mangyayari kasi dyan, connected sila physically, magkaiba ng port. Okay? Pero, connected to logically itong tatlong cable na to. Okay? So, kailangan mong gumamit dito ng mga switch protocol para mangyari yun. Okay? So, hindi ko sure kung matuturo ko sa inyo yun. No? Okay? So, ang tawag kasi doon, para ma-connect mo sila logically, ang tawag doon is ether channel. Okay? So, ether channel yung tawag doon. Okay?
para ma-connect mo yung tatlong kable na magkakaiba ng port na maging isa lang sila. Okay? So, once kasi naset mo siya na iisa na lang or connected sila logically, walang problema. Okay? Magagamit mo na itong mga to, okay? And then pupunta lang yan dito sa PC na to. Okay? And then ang maganda pa dito, once na connected sila, okay, sa iisang logical address, bibilis yung transfer mo, okay, yung mga transmission modes mo. So meron tayong upload and download. Mas mabilis ka makakapag-upload dito sa router. And then mas mabilis ka makakapag-upload or upload and download doon sa mga servers na yan. Okay, kung may servers ka man dito sa router mo. Right? Anyway, nagigets pa ba ako? Parang hindi nyo ako naiintindihan. Naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba? Mahirap intindihan kasi hindi ko pa nasa-sample. Tama ba? Tama ba? Naintindihan naman? Naintindihan ako dito sa mesh lang. Sa mesh. Naintindihan sa mesh. Sa mesh, naintindihan ba? Naintindihan ako sa mesh topology. Ay, wala na? Andiyan pa ba kayo? Okay. Okay. So next natin is yung hybrid topology. Ito na yung pinaka-last, guys. Okay? So ang pinaka-last natin is hybrid topology. Pag sinabi mong hybrid, ito yung combination ng dalawang topology. Okay? Actually, itong star at mesh, pwede mo pagsamahin. Okay? Automatic hybrid na yan. Okay? So kung gusto ko pang gumawa ng iba pang hybrid topology, pwede yun. Okay? So for example, balik ako dito. Okay? So meron ako ditong bus topology at saka ring topology. Okay? Magkaiba yan ng network. Tama? Okay? Magkaiba kasi wala naman ako connection dito. So, kung gusto kong mangyari is pag-connectahin ko yung computer shop namin tsaka yung company na kumpanya ko, for example, ICU, kukonect ko doon sa computer shop namin, pwede yun. Basta lalagyan ko siya ng connection, router to router. Okay? So pag naglagay ako ng kable dito sa bus, doon sa computer shop ko, okay? Naglagay ako ng kable, papunta dito sa connection ng ICU, okay? Automatic, hybrid na yan. Okay? So hybrid topology na yan. Kasi ang ginawa mo, is pinagsama mo yung dalawang topology para maging isang topology na lang siya. Okay? So once kasi na na-set up mo yung hybrid topology, dapat nakokontrol na ng mga server mo dito. Okay? Yung server mo dito, dapat nakokontrol na rin yung server dito. Okay? Dapat nakakapag-usap yung mga yan. Dapat nakakapag-send sila ng data, router to router, server to server, and then PC to PC. Okay? So, anyway, naintindihan ba? Nag-get po ba? Naintindihan ba? Naintindihan? Uy, nandiyan pa ba kayo? Opo, sir. Ay, nandiyan pa ba? Baka nagugutom na kayo. Okay? So, yun lang naman. 6 lang naman yung network topology na gagamitin natin. Meron tayong point-to-point, bus, ring, star, mesh, and then yung hybrid topology. Okay? So pag sinabi natin hybrid, ito yung combination ng dalawang network topology na meron dito. Okay? Huwag mo lang gamitin yung point-to-point na medyo, ewan ko kung paano mo gagawin yun. Okay? Unless na lang router to router yung connection na yun. Okay? Yung point-to-point na yun. Pero pag PC to PC, ikakabit mo doon sa bus topology, imposible mangyari yan. Okay? For example, ganito. For example, ganyan. Bus topology, ito. Iko-connect mo dito. Pwede ba yan? Pwede ba mangyari yan? Pwede ba? Pwede pa ba yan? Pwede ba mangyari yung ganyan? Pwede ba mangyari yung ganyang connection? Pwede pa ba? Pwede? Pwede ba mangyari yung ganyang ano? Wala? No? Andito pa ba kayo? Patay tayo dyan. Po, sir. Nandyan pa ba? No. So, pag ganyan ang gagawin mo hybrid topology, hindi impossible. Kasi nga, iisa lang naman yung network interface card ng kada computer natin. Okay? So, hindi mo malalagay itong connection na ito. Okay? So, hindi pwedeng point-to-point at bus topology yung gagamitin mo.
Actually, pwede, pero hindi PC yung gagamitin mo dyan. Router dapat. So, dapat router. Okay? And then router yung magkakabitan mo dito. Okay? So, router to router, walang problema. Pwede yun. Okay? Pwede mong gawin yung hybrid topology. Naintindihan? Naintindihan po ba? Naintindihan ako? Opo, sir. Opo, sir. So, hanggang anong oras pa tayo? Hanggang 7 p.m. ba? Hanggang anong oras pa tayo? Hanggang anong oras tayo, guys? Hanggang 5 lang ba to? Hanggang 5 lang ba ang class natin? Hindi ko na kasi tanda. Walang June. Hanggang 5 lang ba? Hanggang 5 ba? Hanggang 5 ba yung klase natin? Everyday pala yun. So, hindi ko na sure eh. Kung ano yung oras. Anyway, okay lang ba magbigay ako ng activity sa inyo? And then bukas na lang tayo mag-packet tracer no? Kasi mag-5. Okay lang ba magbigay ako ng activity? Okay lang po. And then bukas din yung submission. Okay lang po. Okay lang ba? Okay lang po. Okay lang po. Okay? So, pang ilang activity na natin to? Meron pa bang nakakatanda? Hindi ko na alam kung pang ilan na yun. So, activity, hindi ko sure kung pang ilan. Parang pang 7 na ata to. Tama? Ata, sir, or 7? Okay, 8 or 7. So, ang gawin na lang natin para hindi ako mahirapan. Gawin natin 7. 7 to 15. Okay? Activities 7 to 15. So, ilang points yan? Parang more than 1,000 points ata yan. Anyway, activities 7 to 15, ang gagawin nyo lang is mag-create kayo ng network infra. Okay? So, activity natin is create a network infrastructure. Okay? And mali. Pasulat na lang guys. Okay? And use the following IP address. So ako magbibigay ng IP address. And then yung mga symbols, I think yung mga symbols na drawing nyo na din. Okay? Na-drawing na ba yung mga symbols? Na-drawing ba? Okay? So hybrid topology yung gagawin nyo. So hybrid topology. And then ako na rin yung magsaset kung ilang PC, ilang routers, ilang servers yung gusto ko makita. Okay? So ang kailangan ko is meron ka dapat 10 na router. So kailangan ma-connect mo siya. Okay? Na hindi siya lalagpas dun sa sobra. Hindi siya lalagpas dun sa connection niya. And then gusto ko meron ako makikita ang 20 na switch dyan. Okay? And then siguro 50 na computers or PC. And then 10 na server. And then next mo is kukunin mo yung host ng mga IP address na ibibigay ko. Okay? So yung mga IP is ito na lang. So 192.168.0.3 na lang. Slash, I think alam niyo na yung classless, di ba? Tama, naturo ko na yung classless. Bukod doon sa classful. Tama ba? For example, slash 29 yun. Anong host niya? Usable host. Anong usable host? Slash 29. Usable host. Slash 29. Okay. Slash 29. Anong usable host? Anong usable host? Slash 29. Wala? Wala na ang nakakaalam? Delikado to. Slash 29. Ano yung usable host? Nandito ba kayo? Nandiyan ba kayo?
po, sir. Okay. Slash 29, ilan yung usable host? I think sir 500,000 sir. 500,000? Usable host? Dali parang ano yan Parang imposible. Tama? Slash 29. 29 bits is naka-on. Doon mo makukuha yung subnet mask. So, ilan yung remaining na zero doon? Ilan? Dalawa po. Ay, tatlo po sir, tatlo. Tatlo. Para makuha mo yung usable host, it's either ipag-add mo yung mga binary value o yung placeholder niya. Okay? So, kung nasa slash 32 yun, tama. Dito na lang. So, kung nasa slash 32 yun, ganyan. Okay? Meron niyang 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Okay? 128 is yung 25, 26, 27, 28, 29. Tama? Tama? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tama? Natatandaan mo ba to? Or pwede mong gawin is constant 2 and then bilangin mo kung ilan yung 0. Tama? So, 2 raised to 3. Tama? Kasi it's 29 minus 32. Ilan yung remaining na 0? Ilan? Ilan yung remaining na 0? Ay, naturo ko ba to sa inyo? Yung classless? Naturo ko ba? Naturo ko ba? Guys? Naturo ko ba siya? Naturo ko ba? Naturo ko ba hindi? Paano mo makukuha yung usable host? So, hindi gumamit ka na itong binary value mo or binary sum mo. Okay? Or pwede mong gamitin itong 2 raised to 3. Okay? So, paano mo nakuha yung 2 raised to 3? Pinag-minus mo yung 32 bits doon sa 29 naka-on. Okay? 3 yung makukuha mong result. 2 raised to 3, ilan yung total? Ilan yung total? Ilan yung total? 2 raised to 3, ilan yung total? 8 po sir. Okay? 8 minus 2. Ilan yung host? 6 po. 6. Okay? So, usable host mo is 6 dyan. Okay? So, ang gagawin mo, kung gagamitin mo itong binary value or binary sum, okay, automatic dyan is ipag-add mo. Di ba? So, ito, mga naka-on yan. Pwede kang gumamit ng binary sum mo eh. Di ba? Yung mga pre-added mo dyan. Okay? Or pwede mong gamitin itong constant na 2, raise mo kung ilan yung remaining na 0. Okay? Paano naman pag subnet mask? Paano mo makukuha? Paano mo makukuha yung subnet mask? Ano makukuha yung subnet mask ngayon yan? Pag classless? Ano po? Ano makukuha yung subnet mask pag classless? Kasi pag classful, madali. Di ba? Pag classful, kasi yung mga network slot lang, naka-on yung 8 bits doon eh. So automatic 255. Paano pag classless? Wala doon sa classful, wala doon sa table. Di ba? Paano mo kukunin yung subnet mask? Paano mo kukunin yung subnet mask? Patay tayo dito. Ayaw ko muna yung subnet mask. Kasi di ba meron tayong Nata 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Okay. Naka-on yan, automatic. Ito yung binary sum mo. So 128 yan. Naka-on yung 64, 192. Naka-on yung 32 is 224. Naka-on yung 16 is 240. Naka-on yung 8 is 240, 248. Naka-on yung 4 is 252. Naka-on yung 2 is 254. Naka-on yung 1 is 255. Tanda pa ba yan? Tanda pa ba? Ito yung binary sum mo, di ba?
Tama ba? Tanda pa ba? Tanda pa ba? So kung slash 29 yan, so hindi mo pwede i-count yung 24 kasi syempre hanggang 29 ka na naka-on. So 25, 26, 27, 28, 29. So ano yung subnet niya? Ano yung makukuha mong subnet? Ano yung makukuha mong subnet? Di ba tatama yan ng 248? Okay. Slash 29. So, from 8, 16, 24, 32, ano yung subnet mask ng slash 29? So, naka-on lahat dito sa 8. Ilan yung total? Dito sa first octet. Ilan yung total? 255. 255. Naka-on lahat dito sa 16. Ano yung total? 255. 255 po. Naka-on yung 24. 255. 32, meron dyang 0. Andiyan yung slash 29. Ano yung total? Ano yung total? Ano yung nakuha mong result? Kasi meron dito, ilan yung bits na naka-on lang doon? Pag slash 20, classless. 29, di ba? 29 bits. Okay? 29 bits yung naka-on doon. Okay? Kung saan nag-stop yung 1, okay, ipag-add mo lang doon dito sa octet na to. Ilan yung total? Okay? So, meron tayong mga pre-added na dito. So, kung mga naka-on yan lahat. Okay? So, dito, binilang na natin. 25, 26. Ito yung mga bits, ha? So, nandito tayo nag-stop sa 24, 25, 26, 27, 28, 29. Dito tayo nag-stop. The rest dyan is 0. Na ba? Ito yung 30, 31, 32. Nagigits pa ba? Natatandaan pa ba? 252 po yung last subnet. 252. Teka. Paano? 252? Paano naging 250? Slash 29? Pero meron pa din meron pa isang way. Pag hindi mo siya makuha dito sa binary value or dito sa binary sum, pwede mo siya i-compute or pwede kang gumamit ng formula. I think naturo ko na siya last time. So, pwede natin gamitin itong 2, which is yung constant natin. Kasi binary yan. So, 2, ganyan. And then, i-erase mo kung ilan yung 0 na natitira doon sa kung pang ilang octet sa slash 29. Pang ilang octet ba sa slash 29 dito? Pang ilang octet? Pang fourth po. Pang fourth. Ilan yung remaining na 0? 3. Tatlo. So, 2 raised to 3, ilan? 8 po, sir. 8 minus 2 ba yun? 2 po. Minus 256, di ba? Tama? Minus 256. Yes, sir. Okay? So, 8 minus 256, makukuha mo is? 248 po. 248. Okay? So, 248, yung makukuha mong total. So, ang subnet mask mo dyan, naka-on yung 8, 255. 16 is 255. 24 is 255. 29 mo is nandito sa loob ng fourth octet, 248 yung magiging total. Ito yung magiging subnet mask mo. Ba? Oops. Tanda na ba? So, subnet mask. Tanda na? Opo. Okay. So, balik tayo dito sa So, kunin nyo lang yung use the following IP address and get the usable host na lang. Okay? And get the usable host. Network address, and then broadcast, and then yung subnet mask. Or subnet. Tama, subnet mask. Okay? So, ito lang naman yung i-compute mo. And then, ito rin yung gusto kong makita dun sa loob ng network infra. Okay? So, gagamit tayo ng 10.0.3.5 and then /9. Number 3 natin is 23.0.4.16. And then, ang gagamitin natin is gawin natin
181. Okay? And then ang gagamitin natin dito is /15. Okay? And then number 4 natin is 203.5.6.50/23. Okay? So, 4 na lang ganyan. So, marunong na kayo kung paano niya kukunin yung sa usable host niya and then yung subnet mask niya. Pati yung mga network address at broadcast IP address. Okay? So, bakit kailangan mong gamitin yung mga following IP address? Gusto ko kasi ilalagay niyo dun sa ilalagay niyo yung mga IP o yung mga usable host dito sa loob ng mga computers na ba? So, kailangan magamit mo siya lahat. Naintindihan? Tsaka dito sa server. Naintindihan po ba? Pati dito sa router, kailangan malagay mo yung IP. Naintindihan po? Naintindihan? Katulad ng ginawa natin dito. Naintindihan po ba? Naintindihan? Naintindihan pa ba? Naintindihan ba? Opo, sir. Okay? So, dun sa router mo na 10, pwede kang gumamit ng mga IP address dito. Okay? And then yung switch, hindi mo naman lalagyan ng IP yan. Okay? Kasi hindi naman na-assign ng IP yan. Okay? Ang lalagyan mo ng IP dito is yung router, PC, and then itong server mo. Okay? And then yung mga IP address dapat manggagaling dito sa binigay ko. Okay? So for example, router. Ganyan. Okay? Meron kang isang IP dito. Or network address mo is 192.168 0.0/29 yan. Okay? And then yung connection ko dito, router. Okay? So maglalagay ako dito ulit ng another router. And then iba yung IP. And then same yung network address. So 192.168.0.1/29 yan. And then 192.168.0.2 yung connection nila dito. Okay? Paano naman pag sa computer, sir? Dito maglalagay ka ng switch. Okay? And then dito ka maglalagay ng computer. So ano yung IP address na pwede mong gamitin? Okay? So for example, ang IP na ilalagay mo dyan is 10.0.0.3 0.1 and then yung subnet mask niya. So ano yung subnet mask ng 10.0.0.1? /9 yan. Ano yung subnet mask? Ano yung subnet mask niya? Ano subnet mask? 254 ba? 254 ba? Subnet mask. Okay? So for example, ang subnet mask is 255.254.0.0. And then ano yung default gateway niya, no? So kung ano yung IP mo dito, yung sinet mo sa router, for example, mali pala, pala hindi 1 yan. 2 pala dapat. Okay? Since si router kasi magbibigay sa'yo ng IP. So 10.0.0.1, ito yung default gateway. Okay? Yun yung ilalagay nyo dito sa baba ng computer. So 10.0.0.1, ito yung default gateway. Naintindihan? Nagigets ba ako? Ano yun? Ano yun? Hindi ko na-gets mo. Sige. Naintindihan ba ako, guys? Lalagyan nyo lang ng IP yung mga computers, servers, and then yung mga routers para maintindihan ko kung saan nyo papadaanan yung connection o yung mga message. Naintindihan ko ba? Naintindihan? Naintindihan ko ba? Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo, guys? Opo, sir. Okay. So, ang submission na ito is tomorrow. I-check ko yung activity 7 to 15 nyo. And then, hindi ko alam kung ilang points yun. Ano ba yan?
17, ano ba yan? 8? 8 ba yan? Bali 8. So, 800 points, no? So, check ko siya bukas and then tomorrow, yung magagawa niyong network infrastructure, yun yung gagamitin natin para doon sa packet tracer. Naintindihan mo? So, sir, saan namin siya i-drawing? Pwede kayong gumamit ng papel na lang and then pipicturean nyo siya, yun yung i-attach nyo dun sa MS Team po. Okay? Or pwede kayong gumamit ng draw.io. Okay? Draw.io.com. Yan. Pwede kayong mag-drawing ng network infrastructure dyan using yung mga symbols nila. Okay? Or pwede kayong gumamit ng Publisher, Paint, Visio, walang problema sa akin. Okay? Basta magawa nyo itong pinapagawa ko sa inyo. Naintindihan ba? Naintindihan ba? Naintindihan po ba? Naintindihan? Naintindihan po ba? Nandiyan pa ba kayo? Baka OG na kayo dyan, ha? OG na ba? Naintindihan po ba? Ay, Opo, sir. okay. So, ang submission is tomorrow. And then, bukas, mag-start tayo siguro, 3 na lang ulit. 3 o'clock. Okay? 3 o'clock tayo mag-start tomorrow. And then, magpa-packet tracer na tayo. Okay, so, until tomorrow, 3 p.m. yung submission. Yung submission ng network infrastructure. Pati ito mga computation. No? Now, yung computation, ilagay nyo na lang dun sa likod ng papel if ever yun yung gagamitin niya. Okay? Or kung online naman, ilagay nyo na lang sa document file po yung sagot niya. Naintindihan? Naintindihan po? Yes po, sir. Yes po. Opo, sir. Okay, question. Kaya ba siyang gawin? Kaya ba? Kaya gawin, tomorrow. Hanggang tomorrow. Kaya, hanggang tomorrow.